schedule ko niyan for OJTT. Dahil meron na akong prior knowledge paano yung procedure na yun, kaya ayan, dinadaan ko na lang sa ngiti. Pero sa totoo lang, kabang-kaba na talaga ang buong pagkatao dyan. Ako lang din pala mag-isa yung naglakad ng mga time na to. Sinasanay ko na din talaga maging single mom. Hala, hindi. Tumapat din kasi yung OJTT schedule ko ng weekdays, kaya may pasok si dormmate nun. Ako naman, dahil nga sa 3 beses akong i-extra ng dugo, so tatagal talaga ako dito, kaya minabuti ko na lang magpaalam sa boss namin na magte-take ako ng leave para sa day na to. Nagtimbang na nga lang din pala ako dito, and 42 kilos na ako ng mga time na yan. Pagpunta ko nga dito sa clinic, agad-agad nga hinanap yung companion ko daw. Sabi nga, ay kailangan daw kasi talagang bimili ng tubig na malamig, dahil doon ititimpla yung gamot for OJTT. Pag malamig daw kasi, mas hindi mo mararamdaman yung gamot. Tapos sinabi ko naman kay ate na tingin ko hindi ko rin kakayanin inumin kasi hindi talaga ako pala inom ng malamig na tubig. Buti na nga lang din at may dala ako nitong tubig, at sakto nga daw, pwede na niyang timplahan to ng gamot. Hindi ko nga rin nakalain na sa ganyang kadaming tubig ititimpla yung gamot. Nung time na to, na-extra na ako ng dugo. Bali, hindi pa ako niyan iniinom ng gamot. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi bago ako turukan, na sabi ko parang mahihimatay po ako. Tapos tanong ko nga dun sa staff na wala akong kinain kasi galing akong 8 hours fasting, kaya sabi ko, ate, hindi po ba ako mahihimatay? Apaka-OA ng buntis na to. Excited nga sana akong i-edit yung vlog na to. Paano ba naman, super achievement talaga para sa akin kasi hirap na hirap akong ubusin yung gamot. Gawa ng parang ang texture niya is parang tumutungga ng mantikang sobrang tamis. Based nga din sa mga napanood kong pregnant mom na nag-undergo na ng OJTT, talaga namang pahirapan daw sa pag-inom nun. Kailangan daw talaga ubusin yun, tapos hindi mo pwedeng isuka or else uulit ka sa pag-inom nun. Kaya naman kinondisyon ko na talaga yung sarili ko nito na kailangan ay maubos ko ngayon at hindi ko siya pwedeng isuka kung ayaw kong umulit-ulit. At ayun nga yung mukha ko, grabe nakakatawa pala. Reaction ko palang nakita ko ng injection. Pero usually talaga kapag tuturukan na ako, hindi talaga ako timitingin kasi hindi talaga kaya ng lamang loob ko. Nung time na yan, kasi nakita na nga ni ate kung gaano ako kakaba sa gagawin na procedure, kaya naman ito, pinag-pray muna ako ni ate ng bongga. Tapos kakachika namin ni ate, dun ko nga din nalaman na born again pala siya. Kasi nga nabanggit ko din sa kanya na may born again din ka ako akong lolo. Wala lang, dinaan ko na lang talaga dun yung kaba ko. At ayan, finally, natapos na din sa unang blood extraction. Nakita ko nga kung gaano kadaming na-extract sa aking dugo. Sabi ko na lang sa isip ko, meron pa kayang makukuha sa aking dugo para sa 2 pang extraction na gagawin sa akin after ko inumin yung gamot. Gaya nga nasabi ko, sobrang excited ako i-edit yung video na to. Kaso lang, wala pala ako ng video nung mismong nilaklak ko yung gamot. Ang instruction din ni ate nun, kailangan ko munang ubusin yung isang bote ng gamot, saka mag-i-start yung counting. Pagkatapos ng 1 hour, saka ako i-extracan for the second time. Naalala ko nga, sabi ko parang mahati ko sa 4 na inuman or hanggang 5 na inuman yung nasa isang bote ng gamot. Pero wala, nilakasan ko na lang loob ko, tapos inisip ko na lang, since empty naman yung tiyan ko, galing nga ako sa fasting, pag-iigihan ko na mainom ko siya ng mas mabilisan. At ayun, 2 tunggaan ko nga lang siya nainom lahat. Tinamahan ko na lang din talaga ng matinding prayers na wag ko siya isuka. Nakakalungkot lang talaga kasi hindi ko talaga akalain hindi makukuha yung pinaka-highlight ng video na to, which is kung paano ko nga nainom yung gamot na yon. Hanggang ngayon napapaisip ako, bakit wala siya sa gallery ko? Sayang tuloy hindi makikita ng mga future babies ko paano ako mag-shot puno. Charis. Ito na rin pala yung second blood extraction sa akin. At as usual, hindi tayo titingin at parang hihimatay ng buntis na ito. Hay ka-OA. Mukha nang nakasuccess na sa 2 blood extraction. 1 more to go. Fast forward after 1 hour, ito na yung last blood extraction na gagawin sa akin. Pero mga 20 minutes bago ako kuhanan ng dugo, nagsabi na ako kay ate na parang nasusuka ako, which is yung epekto nga ng gamot. Tapos nakita ko sa facial expression ni ate na parang worried siya na very light. Sabi nga niya, ay, huwag ko daw isuka yun, konti na lang daw. Sabi nga niya, pagkatapos ko naman na daw kuhanan ng pangatlong blood extraction, pwede na daw ako masuka nun. Kaya hito, tuwa talaga ako na natiis ko na hindi masuka hanggang sa 3rd and last blood extraction na gagawin sa akin. Sobrang proud na nga rin ako sa sarili ko ng mga panahon na to. Sabi ko nga, i-deserve ko talaga kumain ng lahat ng gusto ko. Kaso lang, wala talagang craving satisfied na nangyari nung araw na to. Paano ba naman mula pag-uwi hanggang gabi, iba talaga yung timpla ng sikmura ko at wala akong ibang maramdaman kundi nasusuka ako. Pero ayos lang, ang importante natapos na ako sa OJTT. Kinabukasan di daw makukuha yung result. Sana okay lahat. O siya, hanggang sa muli.